Naaalala niyo pa ba si Alexis, ang batang karga-karga ang kanyang kapatid hanggang sa eskwela? Si Ryan Mendoza, ang OFW sa Italy, na nung nalamang siya'y ampon, nagtungo dito sa Pilipinas para hanapin ang kanyang tunay na ina. Kamusta kaya sila ngayong Pasko? Dama ng lahat ang bigat ng dinadala ni Alexis. Kung paanong akay-akay niya ang kanyang kapatid na si AJ na may cerebral palsy hanggang sa pagpasok sa eskwela. 3 barangay pa nalakarat. Nanay may nagpapasakay. Nasakay na lang para di rin mali. Taga-Dagami Leyte ang 2 bata at ang eskwelahan hindi lang nila nagsisilbing pangalawang tahanan, kundi mismong tirahan na nila dahil wala na sila noong ibang matutuluyan. Si Alexis ang nagluluto ng kanilang pagkain. Siya rin ang nagpapakain kay AJ. At naglalaba ng kanilang mga damit. Di ko man yan papabayaan. Adilay taktundo. Di ko yan papasagdan. Bis ibiling ko. Napalit lang. Nagtutok. Naglalaba yung damit niya. Nagpapaligo. Hindi ko Ang kanilang ama, matagal na raw silang iniwan, habang ang kanilang ina na si Luna nagtatrabaho sa Caloocan bilang kasambahay. Inihabilin daw sila ng kanilang ina sa bago nitong kinakasama. Pero kinalaunan, sinasaktan daw nito ang 2 bata, kaya minabuti na lang nilang sa eskwelahan tumira. May isang hiling noon si Alexis. huli na. Para yan. Bantay kakang baby. I love you. Na agad naming tinupad. Ding, Mama Ding. Mama. Huh? Uy. Mama, oh Mama. Mama, dito na si Mama Ding. Sayang masaya. Hindi na kami magkahiwalay. Kahit sila alagaan ko. Makalipas ang 6 na buwan, kinamusta namin sina Alexis at AJ. At masaya nilang ibinalita na matapos naming maitampok ang kanilang istorya, dumagsa ang tulong mula sa mga nakapanood ng kanilang kwento dito sa ating programa. Kaya si AJ, regular na ngayon ang pagpapatherapy na igagalaw na niya ang kanyang ulo. Kapansin-pansin ding gumanda ang pangangatawan ng 2 bata kumpara nung una silang nakapanayam ng aming team. Tinatayo na niya yung ulo niya, yung hindi nakahiga, gumaganyan siya, yung gusto niya na itayo yung ulo niya. Tapos hindi ka compare dati na hindi siya na therapy, nakaganyan lang siya. Sobrang saya kasi at least alam ko na may improvement sa kanya ngayon. At kung dati, akay-akay ni Alexis si AJ sa eskwelahan, ngayon, iniiwan na lang niya si AJ sa kanilang ina. Kaya si Alexis, mas nakakatutok ngayon sa kanyang pag-aaral. Hindi na po ako nahirapan magdala sa kanya doon. Ano po namin yung teacher, masaya rin po. Pagdating sa pag-aaral, lalo po siyang ginanahan, naging focus po siya sa lahat ng aralin. Higit sa lahat, si Luna hindi na kinailangan pang mangamuhan dahil parte ng donasyon na nakuha nila na ipampagawa nila ng babuyan at naibili ng taniman ng nyog. Yung
tindahan, baboyan, tapos yung lupa na isang lasakin na niyugan. Galing po yun lahat sa donasyon. Higit sa lahat, meron na rin sila ngayong sariling bahay. Meron itong 2 kwarto, banyo at kusina. Kumpleto rin sa gamit. Noon halos gumagapang kami sa hirap lalo na si Alexis. Tapos ngayon, maginhawang-maginhawa na kahit yung ibang tao nag-share din ako sa blessing na natanggap ko. Maraming salamat talaga sa inyong lahat. Hindi ko expect na ganito pala yung mangyayari. Marami na po nagpadala ng package. Guminhawa. Buo na po kami, hindi na po kami hiwalay ng mama ko. Para sa 12th birthday ni Alexis sa linggong ito, mas pinili niyang magdiwang sa eskwelahan na minsan niyang naging tirahan. What is that? Pinakain niya ang mahigit 100 mga estudyante. Maraming salamat po sa KMJS. Sa tulong niyo po. Hindi po kayo tumulong sa amin, hindi po kami magkakaganito. Pero ito na siguro ang istoryang talagang pinag-usapan sa taong ito. Dahil sa malateleserye nitong plot twist, ang kwento ng OFW sa Italy na si Ryan Mendoza na mahigit 3 dekada nang hinahanap ang kanyang ina na ibinenta raw siya sa halagang 3,000 pesos. Walang tao na may katapat na presyo. Kaya sasabihin ko sa kanya, kung wala kang pera, bakit mo ako pinabayad? Hindi ka ba pwede magtrabaho na lang? Anong klase ina ka? Hanggang may 2 natira na nagpresentang sila ang tunay na ina ni Ryan Mendoza, sina Gina Castillo at Marites Tolentino. 100% ang nararamdaman ko na anak ko si Ryan. Mali po siya dyan. Ako tama, ako yun eh. Ayon po sa DNA analysis na nagawa, meron po tayong isang resulta na kung saan ito po ay nagkaroon ng 0%. In short, negative po siya. Hindi po ito ang nanay. Yung isa naman po ay 99.99%. Ibig sabihin, Yun ang nanay. opo, biologically related sila. Siya po ang tunay na ina. Sa huli, ang tunay na ina ni Ryan. Si Marites. Salamat po sa inyo lahat. Ito po yung nanay ko. At ganito po itong mahal ko to. Dito sa Teramo, sa Italy, Magandang evening! tuloy ang buhay ni Ryan kung saan siya nagtatrabaho bilang DJ. Mula po sa Teramo, Italy, i-KMJS na yan. Mas okay ako kaysa dati dahil nakita ko na yung nanay ko, nakita ko na yung biological mother ko. Mas kumpleto yung buhay. Bagamat milya-milya ang layo niya sa kanyang ina. Halos araw-araw daw silang nagve-video call at chat para bang binabawi ang mahabang taon na hindi sila magkakilala o nagkakausap. Nakita, umuwi ka na sa Pinas. Madalas naman kasi lang tumawag din ng nanay. Paminsan naman pag nasa trabaho ko, minsan nga hindi ko nasasagot. Pero okay lang naman. Pag yung break time ko na, ako na mismo yung tatawag. Dahil sa mga sumubaybay at naantig sa kwento ni Ryan dito sa KMJS, dumami rin daw ang subscribers ng kanyang podcast. At alam nyo bang si Ryan, meron na ngayong fans club? Hanggang ngayon kasi, meron pa rin nag-message. Sasabihin nila, Kuya, napanood namin yung story mo. Ibig sabihin, mas marami nakaka-appreciate pala sa mga ganung bagay. Pero dahil sa kanyang trabaho sa Italy, hindi makakauwi ngayong Pasko si Ryan. Si Marites naman, nakatira ngayon sa bahay ng kanyang kapatid na si Marcela. Madalas siyang toka sa mga gawaing bahay.
Hindi na rin daw siya palalabas para hindi na maligaw o mawala. Yun daw kasi ang kabilin-bilinan ng kanyang anak. Kaya hindi ako kumagalan, dito lang po ako sa bahay. Nag-uusap kaming dalawa, minsan, masaya. Pag nag-uusap, kumusta ka na, sabi niya nun. Mabuti naman, sabi ko. Araw-araw pa rin daw siyang nangungulila kay Ryan. Ang tanging pinanghahawakan na lang daw niya ang pangako nito na balang araw, tuluyan sila magkakasama. Sabi niya sa akin, Nanay, darating ako dyan, kukunin kita. Anong Pasko, tatawagin ko si Ayan, kumusta na siya, mabuti pa kalagayan niya doon. Mahal na mahal ko yung anak ko. Hello! Kumusta ka na, anak? Gusto, Nay? Mabuti! Saka mamamas ko! Mamamas ko ka sa akin. Ako nga mamamas ko sa'yo. Sino kasama mo sa Pasko? Kami lang. Mga mamit papa dito. Sa kauna-unahang pagkakataon nito lang Biyernes, Gusto na, ayan, sa pamagitan ng video call, formal na ring ipinakilala ni Ryan kay Marites ang kanyang adoptive parents na sina Susan at Augurio. kumusta po? Mamas ko namin. Pamasko! Oo. Pagdating mo dito. Tatwit po ako ulit, makita ko yung anak ko. Mahal na mahal ko na yung anak ko. Nasabi ko na makita. Binabalak kong umuwi sama ang aking mga adoptive parents, ang mami at ang papa, para makilala din nila ng personal ang nanay at makilala din ng mga tiyahin ko. Ang mga kwento ni na Alexis at Ryan patunay na sa pagtutulungan natin mga giliw naming manunood, maraming mga buhay pa tayong pwedeng mabago. Thank you for watching mga kapuso. Kung nagustuhan niyo po ang videong ito, subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel and don't forget to hit the bell button for our latest updates.